Nagsampa ng kaso ang COMELEC ng cybercrime sa isang kandidato for Vice Mayor sa Isabela. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay itong si Attorney Jerel Harold Respicio. At bakit natin siya pinag-uusapan ngayon? Dahil kung makita mo kung bakit sinampahan ng kaso, magtataka ka talaga. Sinampahan siya ng kaso ng cybercrime dahil daw sinisira niya yung integridad ng COMELEC at ng ating darating na halalan. At paano niya 'to ginawa? Ginawa niya 'to dahil gumawa siya ng isang video na hindi ko na nga mahanap online. Hinahanap ko talaga 'to at gusto ko ipakita sa inyo. Pero pinatanggal na daw 'to, eh. Dito sa ginawa niyang post online sa kanyang page, social media page niya, pinapakita niya yung vulnerabilities ng ating automated election machines at kung paano 'to naha-hack. Dahil hindi lang siya isang abogado, CPA pa siya at saka isang IT expert. At dahil doon pinakita niya through a sample, I don't think ito sa actual, election machine ano, parang pinakita niya gaano kabilis mag-hack ng isang server, at dun niya pinakita kung papaano magiging vulnerable itong ating eleksyon sa mga puwedeng gustong manira ng ating eleksyon o dayain itong eleksyon natin. At dahil ginawa niya 'tong post na 'to, dinemanda siya ng COMELEC. Hindi lang dinemanda, gusto din siya ipa-disbar at gusto din tanggalan ng lisensya bilang isang CPA. Grabe naman yung COMELEC natin, parang sobrang punitive naman 'to at sobrang, balat sibuyas naman. Para gawin lahat 'yan dahil may nagsasabi lang at nagbibigay ng payo lang kung paano ma-improve yung ating election systems. At dahil dito pati ako napaisip nga at gusto ko nga malaman din ano ba yung nangyayari ngayon sa COMELEC at naghukay ako ng konti at dito ko na-discover yung mga iba't ibang bagay. Okay, unang-una bago ko i-explain sa inyo at kukuwento sa inyo kung ano yung mga na-discover ko dito sa COMELEC, sasabihin ko muna ano ba yung proseso para maayos natin yung integridad ng ating eleksyon. Okay, kailangan sila gumawa first ng isang, mock election at saka field, testing. Dito gagawin nila yan in different locations, dito sa mga iba't ibang locations na 'to papadalhan nila yung resulta sa main server. 'Pag nagawa na yon, then gagawa sila ng audit. Tapos 'pag nagawa nila yung audit na nagpapakita na gumagana at tumatakbo 'tong mga machine at maayos lahat, isa-certify nila ngayon yung source code. At gagawin nila, isi-seal nila yung certification na yun na yung source code ay tama at maayos dun sa main server at saka dun sa mga lahat ng mga automated election machines at saka yung nabigay sa BSP. Yun dun nila i-secure itong source code na 'to. Ngayon 'pag nagawa na lahat yon, then meron tayong makikitang proseso at paraan kung paano natin mapoprotektahan yung integridad ng ating eleksyon. Eto problema natin. Apparently, yung ating certification of audit for the automated election machines ay hindi pa naisa-submit. And dapat na-submit siya nung Feb 12 at nasa Marso na tayo ngayon at hindi pa naibibigay. Sobrang delayed na. Malapit ng eleksyon. Ang eleksyon natin ay nasa Mayo at wala pa itong certification na 'to. At yan ang isang problema pa lang. Pangalawang problemang meron nila. Alam ba nyo na yung source code na nakaseal, okay, na nakapirma na lahat ng mga nag-certify nito, ay dapat sinasubmit na at nilalagay in escrow sa BSP. Ang ibig sabihin nun, walang pwedeng makagalaw nito at protektado siya sa loob ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Para sa ganon, hindi mapapalitan tong source code. Ngayon, itong source code na to ay dapat pareho dun sa source code na nakalagay dun sa mga automated election machines natin. At ginagawa nila 'tong pagsiseal na 'to at pagse-secure na 'to at pag-e-escrow na 'to sa BSP para sa gano'n kung may problema yung automated election machine, bubuksan nila yung dalawang source code. Titignan nila na pareho pa 'yan. 'Pag pareho 'yan, then walang problema. 'Pag iba na 'yan, may problema tayo. Ang problema natin ngayon ay itong sealed na source code na dapat nakalagay na sa BSP ay hindi pa nakalagay sa BSP. Dapat ginawa na 'yan 3 months before. At ngayon, we're less than 3 months away from the elections at hindi pa nila sinasubmit at kung ano-anong mga excuse ang naririnig natin ngayon kung bakit hindi pa 'to pinapadala. Hindi ko talaga alam kung ano, incompetent ba ang COMELEC natin o kaya may iba pa ba silang mga inaasikaso tulad nitong kasong 'to na imbis na ilagay nila yung oras nila para humabol sa mga deadlines, lalo pa silang nade-delay. At yun yung aking pinakamalaking problema. Dahil mukhang balat sibuyas si ating COMELEC Chair Garcia
at papatulan pa niya itong mga ganitong kandidato at gusto pa niya atang pa-disqualify, eh. Ewan ko lang kung yun ang balak niya. Pero sana naman hindi niya gagawin 'to. Nakita ko yung explanation nung taong 'to and sa akin ano, hindi ko nga siya kilala, eh. At dahil sa ginagawa ng COMELEC siya, ngayon nakikilala siya. Dahil dito nga baka manalo pa yan ng vice mayor kung hindi niyo i-disqualify. And honestly, I don't think you have a reason to disqualify him. Number one. Number two, wala kayong rason kung bakit niyo china-charge siya ng cybercrime for expressing his opinion and his thoughts on how to secure this election. At ano, for those that don't know ano, explain ko lang kung ano yung punto ni Attorney Respicio at ano yung counterpoint ni Comelec Chair Garcia. Binanggit ko na 'to kanina na sinabi nga ni Attorney Respicio yung problema natin ay itong mga automated election machines na nakalagay sa mga iba't ibang presinto ay nakakabit sa internet. Ngayon, 'pag nakakabit yan sa internet, anytime during the day puwedeng palitan yung mga boto. Kasi puwede daw ma-hack yan. Vulnerable daw yan to hacks. At by the end of the day, baka iba na yung resulta sa totoong pagboboto ng mga tao. Ngayon, ang explanation ni Comelec Chair Garcia ay hindi daw mababago yan dahil piprint daw muna lahat ng resulta nung pagboboto nung araw na yon doon sa presintong yon. Tapos once na na-print na, saka pa lang ipadadala sa main server. Kaya hindi mo daw mapapalitan yun kasi ipiprint muna nga nila bago ipapadala. Ngayon dito sila hindi nagkakaintindihan at Comelec Chair, sana po marinig ninyo 'to, ang punto nitong si Attorney Respicio ay 'pag hindi niyo in-offline yung server nga, kahit na anong boto ang pumasok dito sa mga machines na 'to, puwedeng ma-hack yan at mapalitan at by the time na ma-print na yung final result, okay, dito sa area na 'to, puwedeng mali na yung resulta at mali na yung naka-print at yung maling impormasyon at resulta ang pinapadala na niyo sa main server. Yun lang. At tingin ko naman hindi naman unreasonable yung sinasabi niya na put all machines offline. And I actually think that's a good idea. And honestly for me, para sa ngayon ano, ang importante dito kasi ay magkaroon ng integridad itong ating eleksyon. At sa dami-dami ng mga eleksyon natin sa mga nakaraan na may mga pagdududa ang mga tao nung 2022, nung 2019, nung 2016, sana talaga itong halalan natin netong 2025 ay wala ng pagdududa sa mga resulta at sana maayos talaga at yung mga tamang dapat manalo ang mananalo. Kasi sa akin, etong wa-warning ko na, sana talaga pinagdadasal ko wala ng brownout during election day. Dahil palaging may brownout o may outage during election days. Kung di pa niyo napansin, noong 2019 nagkaroon ng brownout tapos nung nag-online ulit lahat, hindi ba brownout yun, kundi brownout, basta nag-offline yung mga computers daw, biglang at 1 AM nag-online lahat, biglang boom, tapos na yung election. May panalo na. So, as a matter of fact, in every election, parang palaging may glitch na nangyayari sa araw ng election. Kaya ang hinihingi ko lang sa ating COMELEC, sana talaga this 2025, there are zero glitches, zero outages, walang brownout at lahat mangyari ng tama. Para lang sa ganon, tatanggapin natin lahat kung ano ba ang totoong resulta at tamang resulta nitong eleksyon. Kayo, ano sa tingin niyo? Agree ba kayo o disagree? Tingin niyo ba magiging maayos ang ating eleksyon ngayong 2025 o kaya tingin niyo may mga mangyayaring kalokohan? I'd love to hear all opinions, whether you disagree or agree. Pakisulat lahat yan dito sa comment section sa ibaba. At 'pag nagugustuhan niyo yung mga ganitong klaseng content at nag enjoy kayo sa mga opinion ko, please subscribe to my YouTube channel and I'll see you guys on my next video.